saganang-sagana na ba ang Pilipinas? Sa tagsibol ng 2024, isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno mula sa Pransya ang dumating sa Pilipinas para magsagawa ng isang pag-aaral ukol sa patakarang pang-urban. Bago pa man sila tumulak, narinig na nila na ang Pilipinas ay isang bansang may malaking utang, kaya't marami sa kanila ang mayroon ng negatibong pananaw. Isa na rito si Marie, isang babaeng opisyal sa delegasyon. Negatibo ang kanyang pag-iisip tungkol sa Pilipinas at wala siyang inaasahan sa biyaheng ito. Gayunpaman, matapos ang kanilang pag-aaral sa bansa, habang naglalakad siya sa puso ng Bonifacio Global City, napansin niyang ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na nakatingala sa kalangitan. Ano kaya ang tinitingnan nila? Tanong ni Marie sa sarili. Dahil sa kuryosidad, tumingala rin siya. Sa isang iglap, natulala siya at hindi makapagsalita. Ano to? Ang mga kasamahan niyang nakapansin sa kanyang pagkagulat ay napatingala na rin at nagpakita ng parehong di makapaniwalang reaksyon. Saganang-sagana na ba ang Pilipinas? Ang larawang nasaksihan ng mga opisyal na Pranses ay ganap na bumura sa kanilang mga naunang haka-haka tungkol sa isang bansang baon sa utang. Narito ang pagpapatuloy ng kwento. Isang grupo ng mga opisyal mula sa Pransya ang bumisita sa Pilipinas para pag-aralan ang patakarang pang-urban. Karamihan sa kanila ay mayroon ng pananaw na ang Pilipinas ay isang bansang may malaking problema sa utang at hindi magandang imahe. Si Marie, ang pangunahing tauhan, ay isa sa kanila. Si Marie ay isang 34 taong gulang na mataas na opisyal sa Ministry of Urban Policy ng Pransya. Lumaki siya sa probinsya kasama ang kanyang lola. Matalino at masipag siyang mag-aaral, kaya't hindi na kailangang pag-usapan ang pagpunta sa ibang bansa, kahit ang Paris. Ang kabisera ng kanyang sariling bansa ay tila isang malayong lugar para sa kanya. Hindi pa siya kailanman nakapaglakbay sa ibang bansa at walang pagkakataong malaman ng malalim ang kultura at pamumuhay ng mga dayuhan. Sa pagkakataong ito, bilang bahagi ng isang study tour, kailangang maglakbay ni Marie sa Asia kasama ang mga senior na opisyal. Ang una nilang destinasyon ay China. Dahil seryoso sa trabaho, binasa niyang mabuti ang mga dokumento mula simula hanggang dulo at pinag-aralan ang mga patakaran ng China bago ang biyahe. Ngunit pagdating doon, ang naramdaman niya ay, bakit hindi ito katulad ng nakasulat sa mga dokumento? Natuklasan niyang malaki ang pagkakaiba ng impormasyon sa papel at ng katotohanan. Ang karanasang ito ay nagturo sa kanya na hindi laging tumutugma ang datos sa aktwal na sitwasyon. Para sa Pilipinas, ang kanilang susunod na destinasyon, nagsimula na siyang magduda. Siguro hindi rin ito, katulad ng nasa dokumento. Isip niya, dahil dito, nawalan siya ng ganang basahin ang mga materyales tungkol sa Pilipinas at sumakay ng eroplano nang halos walang anumang paghahanda. Sa isip ni Marie, ang Pilipinas ay isang bansang medyo mahirap. Nakakita siya ng mga balita sa Pransya na nagsasabing malaki ang utang ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya't inisip niya, ang isang bansang may ganoon kalaking utang ay tiyak na mahirap sa pangkalahatan. Bukod pa rito, isang programa sa telebisyon ang nagtampok ng konsepto ng pagtitipid sa Pilipinas na may kulturang hindi pagtatapon ng mga bagay na maaari pang gamitin. Naisip niya na ito ay dahil sa kahirapan kaya kailangan nilang maging matipid. Isa pang ulat ang nagsabi na sa Pilipinas, kahit mahaba ang oras ng pagtatrabaho, mababa pa rin ang sahod. Kung ganoon kababa ang sahod, siguradong maraming Pilipino ang naghihirap, haka-haka ni Marie. Higit pa rito, noong bagong salta si Marie sa Paris, naranasan niyang pumasok sa isang €1 shop sa unang pagkakataon. Lahat ng produkto ay €1 lamang na ikinagulat niya. Paano ito naging ganito kamura? Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang pagkamangha. Sinabi ng kasama niyang kaibigan na sa Pilipinas, may mga tindahan na mas mura pa tulad ng mga everything for 99 pesos na tindahan. Hindi makapaniwalang sinabi ni Marie. Ibig sabihin, maraming bagay ang nabebenta sa halagang mas mababa pa sa €1? Ang kakayahang mag-alok ng napakaraming produkto sa ganoong presyo ay nagpatindi sa kanyang pag-iisip. Gaano ba talaga kahirap ang pamumuhay ng mga Pilipino? Puno ng tanong ang kanyang isipan. Mababa ang cost of living sa Pilipinas, kaya sa panahon ng matinding pandaigdigang kompetisyon,
Isa siguro itong mahirap na bansa. Buo niyang pinaniwalaan. Nang nakatakda na ang biyahe papuntang Pilipinas, ang mga pagkiling na ito ay nanatili sa kanyang isipan. Ang imahe ng utang mula sa balita at ang isyu ng mababang sahod at mahirap na pagtatrabaho ay lalong nagpatibay sa kanyang pananaw. Nang sabihin sa kanya ng kanyang hepe na si Morrow na kailangan nilang pumunta sa Pilipinas, nagulat si Marie at nagsabing, "Teka, pupunta talaga tayo sa ganoong lugar? Ligtas ba roon?" Sumagot ang kanyang hepe na may bahagyang pagkalito. "Malalaman mo pagdating natin doon." Ngunit hindi nawala ang pag-aalala ni Marie. May halong kaba at pag-aalinlangan. Sumakay siya sa eroplano patungong Pilipinas. Mga unang sorpresa. Pagdating ni Marie sa Pilipinas at paglakad niya sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport, partikular sa Terminal 3, namangha siya sa kalinisan. Para sa isang paliparan sa ibang bansa, normal na para kay Marie na makakita ng mga kalat at sanay na siya sa ganoong tanawin. Inaasahan niyang ganoon din sa Pilipinas, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang malawak na lugar na maraming tao ngunit walang kahit isang piraso ng basura. Paano nila napapanatiling ganito kalinis? Namangha siya. Makintab ang sahig at maging ang mga upuan at mesa ay malinis. Pagdating sa baggage claim area, lalo siyang humanga sa maalalahaning serbisyo na Tatak Pilipino. Ang bawat maleta na dumadaan sa conveyor belt ay nakaayos kung saan ang hawakan ay nakaharap sa labas. Ito ay isang maingat na paghahanda upang madaling makuha ng mga pasahero ang kanilang bagahe. Hindi ko inakala na bibigyan nila ng pansin ang ganito kaliit na detalye, bulong niya sa sarili. Sa ibang mga paliparan, madalas na basta na lang itinatapon ang mga maleta at hindi kataka-taka kung minsan ay nasisira ang mga ito. Ngunit dito, ang bawat bagahe ay tila inaalagaan na parang isang mahalagang yaman. Ang kalinisan, kahusayan, at malalim na paggalang sa mga manlalakbay na kanyang naramdaman sa buong paliparan ay nag-iwan kay Marie ng malalim na unang impresyon sa Pilipinas. Ito pala ang paraan ng Pilipinas sa pagtanggap sa mga dayuhang tulad namin na antig siya. Sa premium point-to-point 2P, bus na sinakyan ni Marie mula sa NAIA patungo sa sentro ng lungsod, muli siyang nagulat. Ang loob ng bus ay parang bago. Maayos ang pagkakaayos ng mga upuan at walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Pampublikong bus ba talaga ito? Hindi makapaniwala si Marie. Hindi lang iyon, sa pag-akyat niya sa bus, binati sila ng driver ng may ngiti. "Welcome po." Ang ngiti ng trooper ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Parang concierge sa isang luxury hotel, hindi napigilang sabi ni Marie. Nang pumasok ang bus sa Skyway, bahagyang naging alerto si Marie dahil sa kanyang bansa. Kapag nasa expressway na, nagiging magaspang ang pagmamaneho. Normal lang ang biglaang paglipat-lipat ng linya. Ngunit ang bus sa Pilipinas ay tumakbo ng napakakinis, halos hindi maramdaman ang anumang yugyog. Maingat ang pagkontrol ng trooper sa manibela, walang biglaang pagpreno o matatalim na liko, at pinapanatili ang isang matatag na bilis. Sa Pransya, karaniwan ang pagbusina at pag-overspeed. Humanga si Marie sa propesyonal na kasanayan sa pagmamaneho at nang dumating ang bus sa hintuan malapit sa kanilang hotel sa takdang oras, namangha siya sa pagiging on-time ng sistema ng pampublikong transportasyon. Ganito ka komportable at on-time, hindi ka panipaniwala, naisip niya. Ang mahusay na karanasang ito sa biyahe ay tuluyang bumihag sa kanya. Pagdating sa hotel, pagpasok ni Marie sa lobby, isa na namang nakakagulat na tanawin ang kanyang natuklasan. Ang lahat ng staff sa counter ay nakangiti at sinabing, "Welcome po ma'am, kumusta po ang biyahe ninyo?" Ang kanilang masayang pagbati ay ikinagulat ni Marie. Sa mga hotel sa Pransya, karaniwan ng walang emosyon ang mga staff sa counter habang inaabot ang susi. Ito pala ang Filipino hospitality, naisip ni Marie. Sa loob ng kanyang kwarto, nagpatuloy ang kanyang paghanga. May malambot na tuwalya, maayos na nakalagay na mga toiletries. Nang buksan niya ang aparador, may nakahandang tsinelas. Sa Pransya, ang mga ganitong amenidad ay sa mga luxury hotel lang matatagpuan. Hindi ko inakala na mayroon nito sa isang karaniwang hotel dito, puri niya. Ngunit ang pinakanakamangha para sa kanya ay ang banyo. Hindi lang mainit ang toilet seat,
kundi mayroon ding high-tech na bidet na may kasamang mainit na tubig at iba't ibang function. Paano gamitin to? Tinitigan niya ang control panel. Kahit na nalilito, unti-unti siyang humanga sa functionality at kalinisan. Ang mga banyo sa Pilipinas ay world-class talaga, papuri niya. Ang pagbabago ng pananaw. Kinabukasan, ginalugad ni Marie at ng kanyang grupo ang mga kalsada ng Metro Manila, partikular sa Bonifacio Global City, isang modernong business district. Ang bumungad sa kanila ay mga malilinis na lansangan. Saan man sila magpunta, walang basura. Ang mga bangketa at kalsada ay sementado ng maayos. Paano naging ganito kalinis? Halos wala akong makitang basurahan, pagtataka ni Marie. Bukod dito, nang magpula ang traffic light, huminto sila at nagmasid. Sa Pransya, kapag walang masyadong sasakyan, karamihan ay binabalewala ang pulang ilaw at tumatawid na. Ngunit sa Pilipinas, ang lahat sa paligid nila ay matiyagang naghintay at sumunod sa signal. Napakadisiplinado nila. Ito siguro ang kultura ng lipunang Pilipino na nagpapahalaga sa kaayusan, naramdaman ni Marie. Habang naglalakad sa gitna ng abalang BGC, napansin ni Marie na ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na tumitingala. Ano kaya ang tinitingnan nila? Tanong niya sa sarili. Dahil sa kuryosidad, tumingala rin siya sa isang gusali. Doon, isang dambuhalang 3D animated na imahe ang ipinapalabas na parabang totoong-totoo. Isang advertisement na ganito ka makatotohanan sa isang gusali sa gitna ng lungsod. Sobrang kahanga-hanga. Natigilan si Marie. Ang kanyang mga kasamahang Pranses ay gulat na gulat din, napanganga at hindi makapaniwala. Totoo ba yan? Bulong ng isa. Kaya't sumigaw sila sa Ingles sa gitna ng mga tao, "Excuse me, what is this?" Agad namang may isang Pilipinong nakakaintindi ng Ingles na sumagot, "Oh, that's a naked eye 3D advertisement." Halos hindi makapaniwala si Marie sa narinig. Ano? Isang ad lang to? Bakit ganito ka makatotohanan? Sa Pransya, kahit puno ng mga advertisement ang mga kalsada, hindi pa sila nakakita ng ganito kalaki at kamodernong digital ad. Naalala ni Marie ang imahe ng China na kamakailan lang niyang binisita. Maraming eskinita doon na may mga kupas na karatula at lumang poster lang. Ang mga mismong ad ay mukhang luma at sira-sira. Kung ikukumpara, ang mga ad sa Pilipinas ay napakaganda at detalyado. Ang pagiging makatotohanan at lakas ng 3D na imahe sa kanyang harapan ay unti-unting gumuho sa isipan ni Marie na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. Para makagawa ng ganitong ad, tiyak na napakagaling ng teknolohiya ng Pilipinas, bulong niya sa sarili, at sinimulan niyang questionin ang kanyang mga naunang pagkiling. Ito ba talaga ang bansang sinasabing baon sa utang? Nagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nagsimulang sumakit ang tiyan ni Marie at kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit nagtimpi muna siya. Kahit sa Pransya, iniiwasan niyang gumamit ng banyo sa mga lugar na hindi niya pamilyar. Ang mga pampublikong banyo sa Pransya ay madalas walang toilet seat at kailangan mong mag-squat. Madumi rin ang sahig at pader at minsan, sa sobrang dumi ay sumusuko ka na lang at hindi na papasok. Kailangan ng malaking lakas ng loob para gumamit ng pampublikong banyo, ngunit sa huli, hindi na niya natiis. Nagpasya si Marie na subukan ang isang pampublikong banyo sa isang malaking mall. Pagpasok niya, nagulat si Marie at naisip, "Teka, hindi ito tulad ng inaasahan ko." Ang paggamit ng pampublikong banyo sa Pilipinas ay hindi nangangailangan ng lakas ng loob. Makintab ang sahig, malinis ang toilet seat, at kahit ang mga sulok ay nalinis ng mabuti. Sa Pilipinas, saan ka man magpunta, ang mga banyo ay laging inaalagaan. Humanga si Marie sa kalinisan at nagtaka. Lahat ba ng lugar dito ganito kalinis? Bukod pa rito, ang disenyo ng banyo ay isinasaalang-alang ang mga gumagamit tulad ng pagkakaroon ng upuan para sa mga bata o sabitan para sa mga bagahe. Idinisenyo ito para hindi mahirapan kahit may kasamang bata o maraming dala. Humanga si Marie sa kumpletong pasilidad at pinuri na ang banyo ay kasing linis at kasing ganda ng sa isang luxury hotel. Lipunang ligtas at mapagkalinga. Pagkatapos noon, nagpasya si Marie na subukan ang serbisyo ng Metro Rail Transit. Sa platform, maraming taong naghihintay at medyo siksikan. Ngunit ang nakakagulat,
Walang sumisingit sa pila o nagtutulakan para makasakay. Sa halip, lahat ay pumila ng maayos at matiyagang naghintay. Dahil dito, napamulagat si Marie. Kung sa Pransya ito, pagbukas pa lang ng pinto, mag-uunahan na ang lahat para makasakay, bulalas niya. Pagpasok sa tren, isa pang kamangha-manghang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang katahimikan sa loob. Ang mga pasahero ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga cellphone o nagbabasa. Tila lahat ay nagbibigayan ng respeto sa isa't isa. Ang pinakagulat niya ay ang makita ang mga taong nagbibigay ng kanilang upuan sa mga matatanda, buntis at may kapansanan ng walang pag-aalinlangan. Sa Pransya, ang pag-upo sa pampublikong sasakyan ay first come, first served. Kahit siksikan, naramdaman niya ang isang di inaasahang pakiramdam ng komunidad at kaligtasan. Gaano kaligtas ang bansang ito? Tanong niya sa sarili. Lubos siyang humanga sa sistema ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas na, kahit abala, ay puno ng respeto at pakiramdam ng kaligtasan. Nang bumaba sila sa tren at naglakad sa mga kalsada ng Maynila sa gabi, ang lungsod ay buhay na buhay pa rin. Ang mga ilaw ng neon at mga taong naglalakad ay nakakuha ng pansin ni Marie. Ngunit ang higit na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mga babaeng naglalakad mag-isa sa gabi ng walang takot. Hawak nila ang kanilang mga smartphone, nakikinig ng musika at natural na naglalakad. Sa Pransya, ang paglalakad mag-isa sa gabi ay napakadelikado, lalo na kung may hawak kang smartphone dahil madali kang maging target ng mga magnanakaw. Kaya't walang gumagawa nito. Lubos na nabigla si Marie. Pagbalik sa hotel, isang kasamahan na nagngangalang Sophie ang nagsimulang maghalungkat sa kanyang bag. Nasaan na? Lahat ay napatingin sa kanya. Namutla ang mukha ni Sophie. Nawawala ang wallet ko. Ang wallet na may lamang 500 euros ay nawawala. Nasa loob din nito ang kanyang French driver's license at mga credit card. Baka nanakaw, sabi ni Sophie habang umiiyak. Biglang napuno ng pag-aalala ang buong grupo. Naalala ni Marie na inilapag ni Sophie ang kanyang bag sa sahig ng taxi. Baka nahulog sa taxi, sabi ni Marie. Humingi sila ng tulong sa staff ng hotel. Tiningnan ng staff ang resibo at tinulungan silang makipag-ugnayan sa kumpanya ng taxi. Natukoy ng kumpanya ang sasakyan at natanong ang driver, ngunit ang sagot ay wala silang nakitang anumang naiwan sa sasakyan. Bumagsak ang pag-asa ni Sophie. Wala na, nanakaw na talaga. Ngunit ang staff ng hotel ay kalmadong gumawa ng susunod na hakbang at agad na tumawag sa pulis. Lumabas na ang wallet ni Sophie ay nai-surrender na bilang lost and found sa isang istasyon ng pulis. Ang nakakagulat, ang wallet na nahulog sa isang kalye sa BGC kung saan sila naglakad noong araw na iyon ay napulot ng isang mabait na Pilipino at agad na dinala sa istasyon ng pulis. Nang marinig ang balita, nagsigawan sa tuwa sina Marie at ang kanyang mga kasamahan. Si Sophie mismo ay hindi makapaniwala at masayang nagsabi, "Hindi ako makapaniwala na maibabalik pa ito." Matapos makuha ang wallet mula sa istasyon ng pulis, ang 500 euros, driver's license, at mga credit card, lahat ay kumpleto. Sa Pransya, hindi kailanman mangyayari ang ganito, bulong ni Marie sa sarili. Napakabait at tapat ng mga Pilipino. Lubos silang humanga sa katapatan at mabilis na pagtugon ng lipunang Pilipino. Ang tunay na yaman, ilang araw matapos makarating sa Pilipinas, nasanay na si Marie sa tanawin at pamumuhay dito. Habang lalo siyang nag-explore, isang paniniwala ang lalong luminaw sa kanyang isipan. Saan man tingnan, ang Pilipinas ay isang maunlad at ligtas na bansa. Ang kalinisan ng lungsod, ang pagiging magalang ng mga tao, at higit sa lahat, ang mataas na kalidad ng buhay ng mga mamamayan ay nagpatibay sa pananaw na ito. Ito ba talaga ang bansang sinasabing baon sa utang? Ang tanong na ito sa kanyang isipan ay unti-unting naglaho. Isang araw, habang iniisip ito ni Marie, ang kanyang palaisipan ay nalutas sa isang pag-uusap nila ng kanyang hepe na si Moro sa sasakyan. Ipinaliwanag ng kanyang hepe ang sitwasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas ng detalyado. Ang pampublikong utang ng Pilipinas ay karamihang hawak ng mga lokal na institusyong pampinansyal at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya't ito ay lubos na naiiba sa pangungutang mula sa ibang bansa. Hindi masyadong naintindihan ni Marie ang punto na mga lokal na institusyon ang may hawak ng utang,
Tumango ang kanyang hepe at nagpaliwanag pa, "Oo, nangungutang ang Pilipinas sa sarili nitong pera, ang peso, kaya't ang panganib ng default o hindi pagbabayad tulad ng nangyayari sa ibang bansa ay halos zero. Nangungutang sa sariling pera kaya hindi nagde-default?" Bahagyang nagulat si Marie. Sa Pransya, madalas niyang marinig ang tungkol sa mataas na panganib ng mga bansang nangungutang sa ibang pera mula sa ibang bansa na nagdudulot ng krisis sa ekonomiya. Nalaman niya na ang sitwasyon ng Pilipinas ay lubos na naiiba. Ang pangungutang sa sariling pera at umiikot sa loob ng bansa, kaya pala hindi dapat ikabahala ang utang ng Pilipinas, sa wakas ay naintindihan ni Marie. Idinagdag pa ng kanyang hepe, "Sa katunayan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may malalaking foreign exchange reserves sa mundo. Kaya't ang paghusga sa lakas ng ekonomiya ng bansang ito, batay lamang sa numero ng utang ay isang malaking pagkakamali." Namangha si Marie. "Isa sa mga may pinakamalaking reserba sa mundo? Akala ko dahil malaki ang utang, hindi matatag ang ekonomiya, pero hindi pala ganoon." Sa wakas, naunawaan niya ang talino at katatagan ng sistema ng ekonomiya ng Pilipinas. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagtingin sa kabila ng mga numero ng utang para makita ang tunay na diwa ng ekonomiya. Ang pagbisitang ito sa Pilipinas ay hindi lamang nagbigay kay Marie ng kaalaman sa ekonomiya, kundi pati na rin sa puso ng lipunang Pilipino. Unti-unti niyang naunawaan na ang kagandahang loob ng mga Pilipino ang siyang sumusuporta sa kaayusan ng bansa. Noong una, inakala niyang ang kaligtasan ay resulta lamang ng husay ng pulisya o ng mga mekanismo ng lipunan. Ngunit sa pag-obserba sa pang-araw-araw na kilos ng mga Pilipino, natuklasan niyang ang kaayusan ng lipunan dito ay natural na napapanatili dahil sa diwa ng pakikipagkapwa-tao at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang pagkatuklas na ang maliliit na pag-aalala at kabaitan sa kapwa ng mga Pilipino ang pundasyon ng nakakamanghang kaligtasan dito ay nag-iwan sa kanya ng malalim na paghanga. Conclusion: ang study tour ni Marie sa Pilipinas ay naging kabaligtaran ng kanyang inaasahan at nagbunga ng napakahalagang karanasan. Bago bumalik sa kanilang bansa, habang nakaupo at nag-uusap sila ng kanyang mga kasamahan sa isang cafe, sinabi ni Marie, "Talagang nagkamali tayo ng pagkakilala sa Pilipinas." Sumang-ayon si Sophie, "Oo nga, akala natin dahil malaki ang utang, mahirap na sila. Pero iba pala. Mayroon silang yaman na hindi kayang sukatin ng mga numero lang." Ngumiti rin ang kanilang hepe. "Kaya nga sinabi ko sa inyo, malalaman ninyo pagdating doon. Ang pagtingin lang sa mga dokumento ay hindi nagpapakita ng tunay na larawan." Tumingin si Marie sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila sa gabi at sinabing, "Ang mga bagay na para sa mga Pilipino ay normal, para sa akin na isang dayuhan ay sunod-sunod na sorpresa." Ang pundasyon ng kulturang ito na hinahangaan sa buong mundo ay ang kagandahang loob na malalim na nakaugat, at ang pusong ito marahil ang simbolo ng tunay na yaman ng Pilipinas. Ang kwentong ito ay tungkol sa paghanga at pagkagulat ni Marie, isang Pranses na bumisita sa Pilipinas. Ang mga bagay na karaniwan para sa mga Pilipino, para sa kanya ay sunod-sunod na sorpresa. Pagbalik sa Pransya, ikinuwento ni Marie sa kanyang mga kasamahan na ang Pilipinas ay may yaman na mainit at puno ng kagandahang loob na hindi kayang ipakita ng mga numero. Mahalaga na kahit magbago pa ang panahon, ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagpapamana ng yamang ito sa hinaharap, sabi niya. Ang natutunan niya sa Pilipinas ay hindi sapat ang mga datos lamang sa ekonomiya para masukat ang tunay na kalagayan ng isang bansa. Malalim na pinag-isipan ni Marie ang kanyang dating paghuhusga na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa dahil lamang sa pagtingin sa numero ng utang nito. Ang kalinisan ng NAIA, ang kaginhawahan ng 2P bus, ang mainit na pagtanggap sa hotel, ang kaligtasan sa mga kalsada, ang kalinisan ng mga pampublikong banyo, ang pagbibigayan sa MRT, at higit sa lahat, ang katapatan na nagbalik ng nawawalang wallet. Nang buo lahat ng ito ay nagsasalaysay ng tunay na yaman ng Pilipinas. Hindi malilimutan ni Marie ang dambuhalang 3D ad na nakita niya sa BGC. Sa isang iglap na yon, ang imahe ng isang mahirap na Pilipinas sa kanyang isipan ay ganap na gumuho. Ang isang bansang kayang gumawa ng ganito kamodernong advertisement ay hindi maaaring maging mahirap. Ang paniniwalang ito
ay napatunayan ng lahat ng kanyang mga sumunod na karanasan. Ikinuwento ni Marie ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas sa kanyang mga kasamahang Pranses na may bagong pananaw. Ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi nasusukat sa GDP o sa numero ng utang, kundi sa kagandahang loob ng mga tao, sa kaligtasan ng lipunan, sa kalinisan at sa pagiging palakaibigan. Iyon ang tunay na kayamanan ng Pilipinas. Nang marinig ang kanyang kwento, unti-unting naging interesado ang kanyang mga kasamahan. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Ganoon ba talaga kaganda doon? Ngumiti si Marie at sumagot, "Oo, pumunta ka at malalaman mo mismo. Maraming bagay na hindi kayang ipaliwanag ng datos at numero." At binanggit niya ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya mula sa Pilipinas. Hindi natin dapat husgahan ang mga bagay batay lamang sa panlabas na impormasyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkakita gamit ang sariling mga mata at pagdama gamit ang puso, makikita natin ang tunay na larawan. Ang Pilipinas ang lugar na nagturo sa akin yan